Hello Gemini, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Gemini, paunang mensahe po ninyo ay the High Priestess. Ayan, Gemini. This is about dreams. This is about intuition. This is about wisdom. No? Maaaring meron kayong mga sitwasyon sa ngayon na mailalabas ninyo or mai-apply ninyo rito yung inyong wisdom, yung inyong mga kaalaman, yung inyong mga natutunan, no? Sa inyong life's journey. And also, maybe you need guidance sa ngayon. Maybe nagdadasal kayo, nagabayan kayo ng Panginoon at ito na yon. Pinibigyan na kayo, pinapadala na kayo ng guidance through your intuition and also through your dreams. Kaya importante din no, na makikinig kayo sa inyong intuition at sundin ninyong bulong nito sa'yo. At saka maybe ang iba sa inyo walang panahon na makapakinig sa inyong intuition. Kaya through your panaginip, pinapadala ng universe ang guidance sa inyo. So, siguro, meron kayong mga panaginip lately, at kung ano man yan, kung naaalala pa ninyo ang mga elemento na nandoon sa inyong panaginip, make sure na i-google ninyo yan. I-research po ninyo kung ano ang ibig sabihin no, ng ano na ito. Ibig sabihin ng mga elemento na nakita ninyo sa inyong panaginip, because that is your guidance, okay? So what else? We have the world. Wow, napakaganda nito because this is an ending and beginning energy. Yung ending na to, Gemini, ending ito ng mga ginagawa ninyo, task ninyo, project ninyo, pag-aaral, mga ganon. Kasi, ano na, naka-accomplish nyo na completion time na ito, kumbaga parang gagraduate na kayo doon sa sitwasyon na yon, matatapos nyo na yon, no? And this is accomplishment and achievement time para sa inyo. So yung kung ano man mga ginawa ninyo yon, that's going to be very rewarding din para sa iyo, no, Gemini. So also this is a time for success, hindi ba? Kaya entitled din naman kayo sa inyong tagumpay. Entitled din kayo sa success na entitled din kayo mag-celebrate, doon sa inyong mga successes. Kaya kailangan din na bigyan ninyo ng panahon yan, no? Ng oras yan, because you deserve it. Travel also is very imminent for some of you dito, Gemini. Maaring meron din pagbabiyaheng magaganap ang iba sa inyo dito. That could be across the globe or baka around the world. Who knows, diba? Ang iba sa inyo. Seven of Cups, maraming choices, no? Na maaaring pagpipilian kayo. Baka pinagpipilian ninyo dito, lugar kung saan kayo pupunta, saan kayo magta-travel, where you are going to spend your good times, no? Maaring ganun as part of your celebration. So, probably ganun din ang ganap. Kasi yung travel na to could be anything. Maaring doon kayo magsisimula ng bagong trabaho sa ibang bansa or sa ibang lugar, or you're going to start a new endeavor, new venture. So, depende, no, sa inyong sitwasyon. So, various choices ang maaaring kinakaharap ninyo sa ngayon, ano? We have Hanged Man. Ayan, time for introspection, time for reflection sa ngayon. So, siguro, related dito sa the world energy. Kasi meron kayong mga sisimulang bagong yugto sa buhay ninyo with this energy. Kaya maaaring, before you start something new, before you embark on a new beginning, iniimbitahan kayo rito ng universe na magnilay-nilay muna kayo, magmuni-muni kayo, mag-isip-isip muna kayo, no, Gemini? Dahil maaaring kailangan ninyo dito pagdiskartehan ng maayos, no, or mas mabuti ang mga gagawin ninyo before you start doing them, before you start na magano kayo, mag-embark on this, whatever this venture is na gagawin ninyo. So, kailangan napaghandaan nyo na, kailangan napag-isipan nyo na, nakapag-diskarte na kayo, yung ganon. What else? We have
Three of Wands. Wow. So, travel talaga, no? Meron talagang travel si Gemini. This could be international travel. At ang travel na to could be related to anything. Maaring visiting family, maaring magbabakasyon kayo, maaring related dito sa pag-aaral, maaring related dito sa trabaho. It could be anything. But definitely you're going to travel or ang iba sa inyo is going to travel. Maaari din na mag-adventure, no? Ang iba sa inyo rito. Pwede rin na ang iba sa inyo dito, siguro naghihintay, no? May hinihintay kayo. Baka naghihintay kayo ng tamang pagkakataon, ano? Para magawa ninyo yung mga plano ninyo. Kasi yung Two of Wands, yung one step lower than Three of Wands, planning stage yun no? Nagpaplano kayo doon, you're envisioning something para sa sarili ninyo. Tapos ito si Three of Wands, this is this is implementation stage. Kaya maaaring dito sa Three of Wands, maybe you are waiting for that opportunity para ma-implement nyo na yung plinano ninyo. So siguro dito, naghihintay kayo ng tamang pagkakataon na ito na ba yung time para i-roll out ko yung mga plans ko, something like that, no? So, what else for Gemini? Magic happens when you most expect it. Yeah, kasi nga kung ano yung pinaniniwalaan ninyo, ano yung iniisip ninyo, yun talaga ang maa-attract ninyo. 'Di ba? Kaya kung nag-i-expect kayo ng something magical to happen, a miraculous moment, no? You're praying for it. At talagang yan, one day yan talagang mangyayari. One day yan talaga ang mag-unfold right before your eyes. Sacred mirrors. So, for others of you dito, Gemini, siguro you are going to be more of baka meron kayong mga katangian, meron kayong mga ugali, mga gano'n na hindi niyo napapansin, no? Hindi niyo napapansin na meron kayo nun. Pero, makikita mo yon, no? Magbabago yung inyong pagtingin sa inyong sarili, no? Kasi, makikita mo yung sa ibang tao, no? And then you will realize na parang ganun din ako, Parang meron din akong ganung ugali. Parang ganun din ang palagay ko sa aking sarili, no? Maaring ganun. Para makikita mo yung sarili mo sa iba, parang ganun. Kaya magbabago dito yung pagtingin mo sa iba because of that of that instance na parang marirealize mo, no? Na parang ganun ako. Yung ganun na hindi mo ina-acknowledge before, no? Pero ngayon, dahil makikita mo sa ibang tao, yung ugali mo, yung behavior mo, yung katangian mo, kaya marirealize mo ngayon na, no? Kailangan ko din palang i-embrace ito kasi this is also me. Ganito din ako, yung ganon, no? At saka ngayon, Gemini, parang you are going to be yung parang ilalabas mo ngayon kung ano ka, kung sino ka, kung ano yung tunay na ikaw, yung tunay mong kulay, yon. Thank you, Spirit. Yung parang ipapakita mo na ngayon sa mga tao kung ano ang totoo mong kulay. Yan. Kaya ngayon, mas maraming tao makakapag-appreciate sa'yo. Mas maraming tao ngayon ang mas matutuwa na nakikita nila na ina-acknowledge mo kung sino ka, kung ano ang meron ka. No? Yung ganon. At saka, meron tayong synchronicity dito. Sorry, kanina pa ito pinapakita sa akin ng guides ko. Number 33 at number 44. So, those are synchronicities. Those are double numbers. Number 33 is a master number. So, I suggest Gemini na pakitignan po ninyo ang ibig sabihin ng number 33 for more guidance. Ganun din po ang number 44. So, sa Google po at saka pati dito sa YouTube, ang dami na nag-explain ng mga number meanings sa numerology and angel numbers. So, pakitignan po ninyo yan. Marami pa kayong mababasa dyan, no? Marami pa kayong mababasa dyan na maggagabay sa inyo. So, there is another synchronicity. Pinakita sa akin ng guides ko on the side. 3 of Wands. Tapos, meron tayong 33. So, tatlong 3. 3, 3, 3 na yan. Ano? So, that becomes angel number
33. So, pakitignan din po ninyo ang ibig sabihin yan. Number 333. That is angel number. We have the now, Gemini. Ngayon na. No, ngayon na ang tamang pagkakataon. Yan, whatever it is, no, na kailangan ninyong pagdesisyonan or kailangan ninyong gawin, siguro patagal na ninyo itong pinag-iisipan. So, the now, no, eto na yon. Divine timing has come. Yun agad ang pumasok sa akin, ano, na it is divine timing na, no. So, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Wag na kayong magpamamaya-maya na do it now. Okay? Do it now. The time has come for that to unfold. Bliss is worth creating from. Ayan. So, bliss is happiness. This is joy. Okay? So, embrace it. No? Embrace it. Even the simple things. No? Embrace ninyo yung joy na hatid ng sitwasyon na to sa buhay ninyo. No? Wag ninyong isipin na hindi bonggang-bongga ang bagay na yan, kaya parang hindi kayo masaya. But you should learn, no? We should all learn to accept, no? Or to embrace or to be grateful kahit sa napakaliit na bagay, no? Na binibigay sa atin ng Divine Universe. Kahit maliit na blessing yan, but still that is God's blessing, that's God's biyaya para sa atin. Kaya dapat i-enjoy natin yan, i-embrace natin yan, at ipagpasalamat. Fearless expression. Ayan. So, huwag kayong matakot mag-express ng inyong sarili. Be authentic to yourself. Be authentic sa inyong mga nararamdaman. Kasi when you are honest with yourself, definitely you will be attracting honesty then from other people. Makaka-expect ka na ganun din ang mga tao sa'yo. Magiging honest din sila. Hindi rin sila mag-hold back na mag-express ng kanilang mga sarili, ng kanilang mga opinion sa'yo. Okay? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.